Kabanata 351. Sa sandaling iyon nang dumating si Gerald. Nasa kanyang kamay ang kanyang sariling pulse heiress na binili niya. Noong isang araw, kahit na sinabi ni Gia na pupunta sa kanya ang agahan, binigyan ito ng pag-iisip ni Gerald habang papunta siya doon. Dahil balak niyang iwanang mag-isa ang mga batang babae sa sandaling maabot sa kanya ang pulse heiress, maaari din niyang gamutin sila sa isang panghuling agahan. Handa siyang magbayad ng singil kahit anuman. Gayunpaman, sa kanyang paglapit sa kanilang hapag, napansin niyang nandoon din si Jacob. Ano pa, parang binigyan lang ni Jacob si Gia ng sarili niyang Reg Along bracelet. Gerald, dito. Ayaw ni Gia na tumingin kay Jacob kaya't nakatingin siya sa hagdanan. Sa sandaling makita siya, ngumiti siya at winagaway ang kanyang kamay upang tawagan si Gerald. Bakit nandito din ang bata? Agad na sumimang ang ekspresyon ng mukha ni Jacob sa sandaling nakita niya si Gerald. Ito ay isang bihirang okasyon para sa kanya na makapagbubuli ng oras kasama si Gia at ang iba pang mga batang babae. Gayunpaman, ang pagseselos ni Jacob ay sumangga sa sandaling makita niya kung paano nagbihis si Gerald. Gayunpaman, bahagyang nakakabahala pa rin ito sa kanya dahil halatang lumalapit si Gerald kay Gia. Siyempre nandito siya. Espesyal na inimbitahan ni Gia si Gerald dito para sa agahan ngayon. Nakaupo ka talaga sa pwesto niya. Ngayon, Jacob, sagot ni Tammy. Hawakan mo. Ano iyon sa iyong kamay, Gerald? Sa gayon, bahagyang kasalanan kong ang bracelet niya ay nahulog mula sa aking mga kamay noong araw kaya nakuha ko siya ng bago. Diretsa ang sagot ni Gerald. Gerald, hindi ba sinabi kong hindi mo ako binabayaran? Gumagastos ka ng labis na pera para sa isang jade bracelet. Hindi kita sinisi sa una. Panipi, hindi naging sikreto sa kanya na hindi masyadong mayaman si Gerald mula nang marinig niya ang mga pag-uusap tungkol sa kanya. Paminsan-minsan, napakasama dahil siya ang unang tumulong sa kanya. Gayunpaman, ngayon nagastos siya ng labis dahil lang sa kanya. Paano siya maaaring makapagpahinga ng madali? Ano pa, talagang hindi gaanong naisip ni Gia ang tungkol sa pulse heiress dahil hindi naman talaga ito gaanong kahalagahan sa kanya. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkabalisa ngayon. Gaano karaming pera ang guguguli ng bata sa una? Masyado mo itong naiisip, Gia. Malamang binili niya ang regalo ng ilang dolyar sa night market, malamig na sabi ni Jacob. Huwag mag-alala, alam namin ang posibilidad. Paano? Makakaya ni Gerald na magbayad para sa isang 7,500 dolyar na pulse heiress. Tumawa si Tammy matapos sabihin. Iyon, gayon din, sabihin mo sa amin ang presyo ng jade bracelet. Hindi, talaga namin nahulaan ito. Nagpatuloy siya. Sige, sasabihin ko lang sa iyo ang presyo noon. Hindi naman, sobra, nagkakahalaga lamang ito ng 18,000 dolyar. Panipi. Habang nagsasalita siya, patuloy siyang sumilip kay Gia upang makita kung ano ang reaksyon nito. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Gia ay nanatiling walang malasakit. Gayunpaman, ang lahat ng iba pang mga batang babae. 8,000 dolyar. Sigaw ni Tammy. Walang masabi ang ibang mga batang babae, nakabuka ang kanilang mga bibig sa gulat, kahit na ang ilan pang mga babaeng mag-aaral na nakaupo malapit sa tabi ay patuloy na sumilip sa kanilang mesa. Ang pulse heiress mismo ay mukhang kamangha-manghang mula sa bawat anggulo at parang isang bihirang hiyas. Ang presyo ay nagbunyag pagkatapos ay sobrang napakalaking at maraming mga batang babae sa shop ang natapos na tumingin kay Jacob na may magkakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Diyos ko, Jacob, handa ka talaga na gumastos para kay Gia. Panipi, inggit na sabi ng isa sa mga batang babae. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki ay gumastos ng 18,000 dolyar upang makabili lamang ng regalo. Gaano niya kakayanin upang makaya iyon ng hindi nasesira? Mayroon bang mga batang babae na maaaring labanan ng ganitong uri ng tukso sa mundo? Gusto mo ba nito, Gia? Sa kabila ng pag-alam na hindi siya gusto ni Gia kahit na may puso siyang bato, siguradong maaantig siya sa regalo niya sa oras na ito. Tama ba? Hindi nag-abala si Gia na sagutin ang tanong niya. Sa totoo lang, nagsimula na siyang magsawa sa kanya.
Matapos hindi pansinin sa kabila ng kanyang mabubuting hangarin. Hindi mapigilan ni Jacob na makaramdam ng bahagyang hindi komportable. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, si Gerald ay nakatayo pa rin. Kung saan siya una ay nasa kamay ng kanyang sariling jade bracelet. Kabanata 352. Hey! Hoy! Gerald ang pangalan mo, di ba? Bakit hindi mo ilabas ang binili mong bracelet para kay Gia at ipakita din sa amin? Panipi, sa kanyang isipan, inisip ni Jacob na si Gerald ang tiyak na dahilan kung bakit hindi siya pinapansin ni Gia sa lahat ng oras na ito. Sa makatuwid, target niya ngayon si Gerald. Kalimutan ang tungkol sa akin. Ang jade bracelet na binili ko ay hindi malapit sa iyo, hindi mo na ito titingnan. Totoo namang, sinabi ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, bumili lamang siya ng isang jade bracelet na nagkakahalaga ng $7,500 para kay Gia. Wala ito malapit sa walang katotohanan na presyo ng regalo ni Jacob. Bukod dito, kung talagang nais niyang bagyain si Jacob, mas madali para kay Gerald na sampilan lamang sa mukha ang bata. Gayunpaman, ayaw gustuhin ni Gerald na makasama siya o si Gia at ang kanyang mga kaibigan sa hinaharap kaya't umiwas siya sa ngayon. Taos-puso sa kanya si Mila kaya nais niyang gawin din ito. Sa makatuwid, walang dahilan para makipagkompetensya siya kay Jacob. Walang anumang mabuting darating mula rito at hindi rin siya makakakuha ng anuman. Tama yan, Gerald. Huwag kang mahiya, hindi ka namin pagtawanan. Ipakita mo na sa amin. Sabi ni Tammy. Bago pa siya makasagot, naglakad na si Tammy kay Gerald. Kinuha niya ang kahon sa kanyang kamay at inilagay sa ibabaw ng lamesa. Inaabangan ito ng lahat ng mga batang babae. Isipin ang paghahambing ng $18,000 na jade bracelet sa isa na nagkakahalaga lamang ng ilang dolyar. Ang pagkakaiba ay magiging tulad ng langit at impyerno. Binuksan ni Tammy ang kahon sa isang mabilis na paggalaw. Pasimpleng ibinaba ang ulo ni Gerald, alam na malapit na siyang mabiro. Pagkatapos nito, kakailanganin lamang niyang maghanap ng isang dahilan upang mapatawad ang kanyang sarili at umalis. Ang lahat ay maaayos at wala na siyang babayaran pa kay Gia. Hinintay niya na magsimula ang makang. Naghintay siya, at naghintay, at naghintay. Ngunit hindi ito dumating. Ni Tammy o Jacob ay hindi manunuya sa kanya. Sumilip upang makita kung ano ang tumatagal sa kanila, nakita niya si Tammy na nakatitig sa kanyang jade bracelet, isang matinding gulat na gulat sa mukha nito. Gerald, ito, ang pulse heiress na ito. Binili mo ang bracelet na ito sa jade. Nauutol na sabi ni Tammy nang tuluyang makaipon ng lakas na magsalita. Ang natitirang mga batang babae ay hindi pa rin nakakakuha mula sa paghahayag, ang kanilang mga bibig ay naiwang bukas, walang imek. F***6. Iyon ang bracelet ng Dragon Jade. Nakita ko ang bagay na ito sa online at nabili ito ng humigit kumulang $30,000. Panipi, narinig ko rin ang tungkol dito. Maaari ba itong maging isang mataas na marka ng peking jade bracelet? Gusto kong maniwala, ngunit ang kulay parang masyadong makatutuhanang maging imitasyon lang. Panipi, ano ang ibig mong sabihin ng isang panggagaya sa mataas na marka? Napakadali na mapatunayan ito mula sa isang peke kaya't ang pagtulad dito sa una ay imposible. Panipi, totoo yan. O aking Diyos, ang bracelet ng jade ni Gerald ay nagkakahalaga ng $32,000. Panipi, kung ang mga batang babae ay hindi talaga nakita at pinanghahawakan ng aktwal na produkto sa sandaling iyon, hindi sila naniniwala sa pahayag na iyon kahit na binayaran nila ang kanilang buhay. Gayunpaman, ayan, ang bracelet ng Dragon Jade sa kanilang mga kamay. Natigilan din si Gerald at naramdaman niya ang malamig na pawis na nagsimulang tumulo mula sa noo niya. F***6. Mali ang nakuha niyang kahon kaninang umaga. Kahit na magkatulad ang dalawang kahon, minarkahan ito ni Gerald ng mga bilang 7 at 32 upang may iba ito. Tiniyak niyang suriin na hawak niya ang mas murang kahon ng pulse heiress bago siya umalis kasama nito, kaya ano ang ginagawa dito? Ng $32,000 na Dragon Jade bracelet. Di asterisk man ito.
Galit na pintig ang puso ni Gerald. Ang iba pa ay nabigla pa rin. Kahit na ang mga nakapaligid na babaeng mag-aaral na customer ay bumaba sa kanilang mga upuan at nagtipon sa kanilang mesa sa puntong ito. Ipaalam sa akin na makita iyon. Sabi ni Gia habang hinihimas niyang kinuha ang bracelet ng jade mula sa mga kamay ni Tammy. Matapos itong suriing mabuti, tiningnan ni Gia si Gerald na may hindi makapaniwalang mukha. Ito ang totoong deal. Ito ay ganap na tunay. Gerald, binili mo ba ito? Panipi. Walang ideya si Gerald kung paano siya sagutin. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang mukha ni Jacob ay lumaki. Nakasing pula ng kamatis. Ang kanyang pisngi ay namula ng parehong sorpresa at galit. Pakiramdam niya ay sinampal lang siya ng husto sa mukha. Hey, at dito ko naisip na ikaw ay isang matapat na tao. Isa ka lamang sa mapagpanggap na katutubong iyon, hindi ba? Sinasabi na ang iyong sariling pulse heiress ay hindi kasing halaga ng minahan. Sinasadya mo itong gawin upang lokohin ako, hindi ba? Panipi. Kahit ang mga panunuyan ni Jacob ay sinabi sa isang medyo nanginginig na boses, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagkabalisa sa kung paano niya nawala ang mukha ngayon. Hindi ko sinasadya. Akala ko talaga mas mura ang akin kaysa sa iyo. Sino ang hulaan na mas mahal ito? Ang mga salitang iyon ay totoo dahil ayaw ni Gerald na ihambing ang kanyang pulse heiress kay Jacob noong una pa. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Gerald na hindi niya talaga hinawakan ang dalawang bracelet na jade mula nang ibalik niya ito sa dormitoryo. Ang isang tao ay dapat na may hindi sinasadya o sadyang pinalipat ang mga ito sa paligid. Tatanungin niya si Harper at ang mga lalaki tungkol dito kapag siya ay bumalik. Narinig ang matapat na tugon ni Gerald, pakiramdam ni Jacob ay parang nakatanggap siya ng suntok sagat sa oras na ito. Siya ay lampas sa kahihiyan sa puntong ito. Bilasan mo, sagutin mo kami, Gerald. Nabili mo ba ang Jack bracelet na ito? Panipi. Lahat ng mga batang babae ay nakatingin kay Gerald ng may pag-asa. Ang kanilang mga mata ay sinablig ng parehong paghanga at pagkasabik ng sabay. Kabanata 353. Ang bros ilang ito sa jade ay orihinal na lola ng aking lola. Dahil wala akong ibang mabayaran si Gia, ibinibigay ko ito sa kanya. Pagsisinungaling ni Gerald. O aking Diyos, Gerald, hindi mo alam ang halaga ng bracelet na ito. Sigurado ka bang hindi ka magsisisi kung ibigay mo ito kay Gia? Ngayon, sinasabi ko sa iyo ng seryoso na hindi pa huli ang lahat para pagsisisihan mo ito ngayon, sabi ni Tammy nang maramdaman niya ang bigat sa dibdib na marahang umangat. Diyos di asterisk man, halos takot siya sa kamatayan ngayon lang. Kung talagang binili ni Gerald ang bracelet ng Jade Dragon na nagkakahalaga ng $32,000, maaari siyang maging isang mababang key rich heir. Hindi tulad ng karamihan sa iba pang mga batang babae, si Tammy ay hindi nakaramdam ng anumang paghamak kay Gerald. Gayunpaman, ito ay lampas sa kamangha-mangha at hindi makapaniwala kung ang isang kakulangan tulad ni Gerald ay biglang naging isang tagapagmana na mas mayaman kaysa sa kanilang lahat. Sa kabutihang palad, hindi iyon ang kaso. Hindi ko alam ang halaga ng Dragon Jade Bracelet bago ito, ngunit alam ko ngayon. Wala akong pinagsisihan. Tanggapin mo ito, Gia. Sagot ni Gerald habang marahang itinulak ang kahon na may bracelet dito pabalik kay Gia. Dahil nangyari na ang isang nakakahiyang bagay, maaari lamang gampanan ni Gerald ang pagsisinungaling niya. Kung sa bagay, hindi niya maaring ibalik ang naibigay na niya. Si Gia naman, simpleng tinitigan niya si Gerald na nakabukas ang mga mata. Mahalaga ang pulse heiress. Maaari itong maging ang pinakamahalaga at pinakamahalagang item sa pamilya ni Gerald. Ngunit narito siya, ibinibigay lamang ito sa kanya. Hindi na nasabi ni Gia. Tungkol kay Jacob, pumutok ang singaw mula sa kanyang tainga. Malubhang nawala ang mukha niya ngayon simula nang mahuli siyang tuluyan ng nakabantay. Ano pa, mas nakakahiya pa dahil nangyari ang lahat sa presensya ng kanyang personal na Diyosa. Pakiramdam niya ay lalo lamang siyang magdadala ng kahihiyan sa kanyang sarili kung magpapatuloy siyang manatili doon. Matapos masulyapan ang mga punyal kay Gerald, tumayo si Jacob.
at humarurot bago umalis ng galit. Si Gerald mismo ang gustong umalis. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pangunahing layunin na ibigay kay Gia ang Pulse Heiress ay nakumpleto na. Ni hindi na niya nais pang manatili para sa agahan. Naramdaman niya na kung mas tumatagal siya, mas mahirap ang sitwasyon. Sa makatuwid, nakagawa siya ng isang random na dahilan upang umalis bago tumalikod at mabilis na bumababa sa hagdan. Hawakan mo, Gerald. Hinabol siya ni Gia, tumatakbo pababa ng hagdan na may hawak na Pulse Heiress. Matapos siyang masilip si Gerald, ibinalik nito sa kanya ang Pulse Heiress. Bago sabihin, ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi ito katanggap-tanggap. Bakit mo ako binibigyan ng jade bracelet na iniwan ng lola mo para sa iyo? Ni hindi ko masimula ng paghahambing ng halaga nito sa aking dating Pulse Heiress. Panipi, ha? Wala naman akong ibig sabihin. Isipin mo lang ito bilang kabayaran sa bracelet na sinira ko. Panipi, ito ay masyadong nakakahiya para sa kanya upang ipaliwanag na siya ay bumili ng isang mas mura bracelet para sa kanya. Ni hindi niya nais na isipin ang tungkol sa pagtatanong kay Gia kung maaari niyang palitan ang Dragon Jade bracelet para sa Hachon. Hindi mo lang maaasahan na ituturing ko ito bilang isang kompensasyon lamang. Ito ang pinakamahalaga at pinakamahalagang item sa iyong pamilya. Iniwan ito ng lola mo para sa iyo. Dapat lamang ibigay ito sa hinaharap na manugang ng pamilya Crawford. Hindi mo maaaring bigyan ng isang batang babae ng isang bagay tulad nito at tawagan itong isang kabayaran. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ni Tammy at ng iba sa sandaling? Umalis ka ngayon, sabi ni Gia habang nagsisimula ng mamula. Ang pisngi. Si Gia ay isang napakahusay na likas na diyosa at hinabol siya ng hindi mabilang na mga lalaki bago ito. Gayunpaman, kakaunti sa kanila ang nakakaantig sa puso ni Gia. Siyempre, hindi siya interesado kay Gerald dahil lamang sa ibinigay nito sa kanya ang bracelet na Dragon Jade. Pa-impulse siyang naramdaman, ngunit sa parehong oras, isang hindi mailalarawan ang damdamin para kay Gerald ay nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Naramdaman lamang niya na siya ay isang matapat at taos-pusong tao sa lahat ng tao sa paligid niya. Bihirang makahanap ng ganoong lalaki ngayon. Nag-aral siya ng mabuti at nagsipag din. Sa wakas ay naintindihan niya na ito ay ang pakiramdam ng paghanga. Ang kanyang kadena ng saloobin ay nasira ng tanungin ni Gerald. Ano ang sinabi ni Tammy at ng iba pa? Hindi ko alam, sabi ni Gia habang tumingin sa gilid sandali bago tumingin pabalik kay Gerald. Alinmang paraan, ito ay napakahalaga. Tumanggi akong tanggapin ito. Panipi, pinipilit kong gawin mo. Pagkatapos ng lahat, magtatapos na tayo. Sa lalong madaling panahon at sa sandaling magsimula muli ang paaralan, napakakaunting mga tao ang magpapatuloy na manatili sa unibersidad. Natatakot ako na baka hindi ako magkaroon ng pagkakataong mabayaran ka ulit sa hinaharap. Sagot ni Gerald na may mapait na ngiti sa labi. Path. Ang kanyang mga salita ay talagang nalibang kay Gia. Kung nagkataon, ikaw ba ang uri ng tao na ayaw ng pag-utang ng iba? Gerald. Ako ay, sabi ni Gerald bago tumango. Well, sige. Hahawakan ko sa sandali ang bracelet na ito ng Jade. Ibabalik ko ito sa iyo kung malapit ka ng ikasal sa hinaharap. Panipi. Sagot ni Gia na may malaking ngiti sa labi. Sige. Hindi masyadong iniisip ito, naisip ni Gerald na ang bagay ay sa wakas ay nalutas sa oras na tanggapin ni Gia ang bracelet na Jade. Sa makatuwid, hindi siya nakakita ng dahilan upang manatili pa. Hoy, Gerald, panipi, Kabanata 354. Humabol ulit sa kanya si Gia. Alam mo, mahihirapan ka bang ipaalam sa akin kapag ikakasal ka na? Bakit hindi namin ipagpalit ang impormasyon sa pakikipag-ugnay upang madali ang prosesong iyon? Panipi, iyon. Kaya, sige, hayaan mong idagdag kita sa WeChat. Tiyak na, ipapaalam ko sa iyo kung kailan ito mangyayari. Panipi, hindi alam ni Gerald ang sasabihin pa. Hindi siya basta-basta makatanggi at tumalikod na para umalis na. Hindi lang siya ganoong klaseng tao. Pagkatapos ng lahat, tiyak na mawawala ng mukha si Gia kung umalis siya ng hindi tinanggap ang alok nito.
Kaya't sumabay lamang siya at idinagdag si Gia sa kanyang WeChat account. Siyempre, si Gerald ay hindi ganoong narcissistic upang maniwala na ang isang magandang diyosa ay nais sa kanya. Kahit na pagkatapos na idagdag siya sa WeChat, naramdaman niya na hindi pa rin sila masyadong nagsasalita sa bawat isa. Sinubukan niya ang makakaya na huwag mag-isip ng sobra tungkol dito. Sa sandaling tapos na ang palitan, kinuha ni Gia ang Pulse Eras. Habang siya ay naglalakad ulit sa itaas. Sa oras na iyon, marami sa mga batang babae ay nag-aalangan pa rin sa mga inaangkin ni Gerald. Gia, ayaw niyang bawiin ito. Tanong ng mga batang babae, na may mga ngiti sa kanilang mga mukha nang makita silang dahan-dahang bumalik sa kanilang mesa. Hahaha, kita nyo, nahulaan ko ng tama. Gerald's absolute in love with you, Gia. Binigyan kanya ng pinakamahalaga at mahalagang bagay sa kanyang pamilya. Iyon lang ay sapat na upang ipaliwanag ang lahat. Tiwala na sinabi ni Tammy. Tama iyan. Ang natitira sa iyo ay malamang na hindi napansin kanina, ngunit nakatingin si Gerald kay Gia na parang natatakot na. Tatanggihan niya ang regalo niya. Panipi, hoy, dapat ninyong malaman lahat na ang ganitong uri ng Brussel ng jade ay karaniwang ibinibigay sa hinaharap na manugang ng isang pamilya. Hahaha, ang bait talaga ng bata. Panipi, ang mga batang babae ay nagpatuloy sa pakikipag-usap sa kanilang sarili sa saya. Sige mga babae, tumira kayo. Gerald's not how you guys are imagining him to be like at all. Hindi siya isang taong tuso o nagpaplano. Sa totoo lang umaasa ako na kayong mga batang babae ay titigil sa pagpili sa kanya sa lahat ng oras sa hinaharap. Sabi ni Gia na may bahagyang pilit ng ngiti sa labi. Oh, ang pagiging protection at nagtatanggol kay Gerald. Gia, huwag mong sabihin sa akin na, sabi ni Tammy habang kumilos siya ng isang sorpresa habang nakatingin kay Gia. Kung maglabas ka ng anumang kalokohan, pagkatapos ay bibili ako ng 3 trays ng bond sa paglaon upang mapuno ang iyong masamang bibig. Paimpol na pinagtawanan iyon ng mga dalaga at nagpatuloy sa pakikipag-chat. Si Gerald naman, hindi na makabalik sa library. Pagdating niya, doon, puno na. Wala nang makita kahit saan napuntahan, nagbuntong hininga siya. Bago bumalik sa kanyang dormitoryo upang mag-aral sa halip. Siya ay nagpaplano na lumabas para sa tanghalian kasama si Harper. At ang natitira sa tanghali pa rin. Hindi inaasahan, nakatanggap siya ng isang mensahe ng WeChat. Mula kay Gia hindi nagtagal. Sabihin, Gerald, aling cafeteria ang kakainin mo para sa tanghalian? Tanong niya. Marahil ay iniiwan ko ang desisyon sa aking mga kasama sa silid. Sabay kaming kakain sa labas. Bakit? Sagot ni Gerald, medyo nagulat sa mensahe. Oh, kumakain ka sa kanila. Una kong pinaplano na yayain ka sa tanghalian. Kung sabagay, 2 beses mo na akong tinulungan. Panipi, 2 beses. Napakamot sa likod ng ulo si Gerald. Naguguluhan. Oo, dinala mo ako sa infirmary noong isang araw, at ngayon, tinulungan mo akong mapupuksa ang nakakainis na yakab na iyon. Hahaha, dapat ay labis na nahiya ang nararamdaman niya ngayon. Inaasahan na iwan niya ako mag-isa ngayon at sa wakas ay magkakaroon ako ng kapayapaan. Panipi. Aba, hindi siya masamang tao. Sa palagay ko gusto kanya ng sobra. Panipi tandang pananong. Ano ang ipinahihiwatig mo? Nangangahulugan ba yun na kailangan kong maging babae niya? Binibigyan mo ba kami ng iyong mga pagpapala? Panipi, hindi ko sinasadya ng ganoon. Aba, walang silbi kahit na ginawa mo. Ayokong makasama ang isang tao na wala naman akong nararamdaman. Nga pala, pupunta ako sa library mamaya ng tanghali upang mag-aral. Magre-reserba ako ng upuan para sa'yo. Bakit hindi ka lumapit at sabay na mag-aral? Maaari tayong maging kasama sa pag-aaral. Panipi, napatingin si Gerald sa screen ng phone niya. Hindi siya sigurado kung paano tumugon. Sa pinakamaliit, sigurado siyang hindi siya interesado sa kanya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkabaliw sa tuwing siya ay nasa paligid niya. Sa totoo lang natakot siya na baka mapunta siya sa kanya. Matapos itong pag-isipan ng matagal, naramdaman niyang mas
Makakabuti kung tumigil siya sa paggawa ng mga ganoong bagay. Sa makatuwid siya ay nagpasya na hindi na tumugon sa lahat. Bumaba siya saka kumain kasama si Harper at ang iba pa. Gayunpaman, hindi siya pumunta sa library nang matapos ang kanyang tanghalian. Paimpol siyang nanatili sa kanyang dormitoryo upang mag-aral. Mabilis na dumaan ang hapon. Bandang gabi, nagpadala sa kanya si Gia ng isa pang mensahe. Bakit hindi ka dumating? Nakareserba ako ng isang magandang upuan para sa iyo at naghihintay ako mula kalahati ng isa para sa iyo. Na dumating, may iba ka bang ginagawa? Panipi, Kabanata 355. Paumanhin, napakaraming tao sa silid-aklatan kanina para sa aking aliw. Nag-aral lang ako sa dormitory ko. Sagot ni Gerald. Oh, nakikita ko. Kaya, simula ngayon, maaari kaming pumunta sa library ng mas maaga. Kung sino ang mauna ay maaaring magreserba ng upuan para sa iba, tama ba? Panipi, sa totoo lang mayroong isang bagay na dapat kong puntahan. Ngayon, babalik ako sa iyo sa paglaon. Itinapon ni Gerald ang kanyang cellphone matapos tumugon sa kanyang mensahe. Siya nga, sinusubukan na iwasan siya. Sa katunayan, mula nang gumaling ang mga bagay kay Mila, sadyang sinubukan ni Gerald na ilayo ang distansya sa ibang mga batang babae. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling natapos na ang kasalukuyang pagsusulit, si Gerald at ang iba pang mga mag-aaral mula sa kanyang departamento ay kailangang manatili sa paaralan sa loob ng isa pang 3 buwan upang harapin ang kanilang thesis at disertasyon. Ang mga mula sa Gia at karamihan sa iba pang mga kagawaran ay maaaring umalis upang makuha ang kanilang mga internship sa oras na iyon. Hindi na niya siya makikita. Alam din ni Gerald para sa isang katotohanan na hindi siya maaaring magkasya ng maayos sa bilog ng mga kaibigan ni Gia. Sa pag-iisip na pangangatuwiran, naging malinaw ang kanyang naiisip na isip at hindi na siya gumugol ng oras sa pag-aalala tungkol dito. Pagkatapos nito, dumating ang 2 araw at wala nang sagabal. Sa loob ng 2 araw na iyon, palagi siyang pinapadalhan ng mensahe ni Gia sa umaga at hapon, na sinasabi na nakalaan na niya ang isang upuan para sa kanya sa silid-aklatan at hinihintay niya siyang sumama sa pag-aaral. Sa tuwing nagtatanong siya, simpleng dahilan lang si Gerald upang tanggihan siya. Bukod sa iyon, inaanyayahan din niya siya para sa pagkain upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, dahil alam niya na hindi siya komportable kung nasa paligid si Tammy at ang iba pang mga batang babae. May oras pa na tinanong niya kung gusto niyang kumain kasama silang dalawa lang. Gayunman, tinanggihan din ni Gerald ang mga paanyaya pati na rin ang higit pa sa kanyang mga dahilan. Pagkatapos nito, tumigil sa pagtatanong sa kanya ni Gia. Sa sumunod na 3 araw, hindi niya ito narinig mula sa kanya. Halos parang nawala siya. Hindi ito masyadong inisip ni Gerald. Paimpol siyang nakatuon sa pag-aaral at paggawa ng kanyang sariling rebisyon araw-araw. Gugugol din niya ang kanyang oras sa pakikipag-chat kay Mila tungkol sa mga kamakailang pag-unlad. Bumalik sa dati ang lahat. Late ng isang hapon, babalik na si Gerald sa paaralan matapos silang makilala si Zach. Huminto siya sa milk tea shop sa harap ng paaralan. Habang balak niyang kumuha ng maiinom sina Harper at ibang mga lalaki. Gerald, sa labas ng asul, isang babaeng tinig ang tumawag sa kanya. Nang siya ay lumingon, nakita niya na si Tammy iyon. Tila ba, naghihintay siya sa pila upang bumili din ng milk tea. Bagaman, mukhang nagulat siya nang makita siya doon, mayroon din siyang mapait na ekspresyon sa mukha. Dati, palagi niya itong tinatawanan at inaasar tuwing nakikita siya. Gayunpaman, ang nag-iisang itsura na ibinibigay niya sa kanya ngayon, ay isang puno ng puot. Hindi yun pinansin ni Gerald. Handa na ang kanyang milk tea sa oras na iyon. Ngumiti siya kay Tammy bago sinabi, magbabayad din ako para sa inumin ng magandang babaeng ito. O sige, sagot ng nagtitinda na may ngiti sa labi. Hindi na kailangan iyon. Sino ang nangangailangan sa iyo upang bayaran ako? Bakit ka ba nosy? Sigaw ni Tammy bilang sagot. Habang nakatingin kay Gerald, ako, Tammy, ano ang ginawa ko? Tanong ni Gerald, naguguluhan. Kaya hindi mo nga alam ang nagawa mo, ha? Hindi mo ba
Namalayan kung ilang beses mo nang tinanggihan ang mga paanyaya ni Gie. Galit na ungol ni Tammy habang nakasimangot. Umubo si Gerald. Alam niyang darating ito. Alam mo bang gigising si Gia ng 20 minuto ng mas maaga araw-araw upang makapunta siya sa library at magreserba ng isang pwesto para sa iyo? Nang tanungin namin siya kung bakit, sinabi niya sa amin na sasali ka sa amin sa silid-aklatan upang mag-aral. Nang magkasama sa hinaharap, ngunit hindi ka kailanman dumating. Patuloy lang kayong gumawa ng mga pipi. Kahit nasa panahon ng kanyang mga paanyaya sa pag-aaral sa hapon, palagi siyang nagdadala ng mga prutas kasama na sinasabihan ka na niya tungkol sa sama-sama na pag-aaral. Pero, syempre hindi ka pumunta. Panipi, ginawa mo ito kay Gia ng 2 magkakasunod na araw. Huwag mo ring pag-usapan ang mga oras na sinubukan ka ni Gia. Naimbitahan ka para kumain. Takot na takot siya na hindi ka sanay kumain sa labas, umorder at nag-book din siya ng pagkain para sa iyo mula sa cafeteria. Gusto ka lang niyang kumain ng tanghalian at hindi ka man niya pinayagan na sumali kami sa kanya dahil natatakot siya na baka asarin ka namin ng sobra. Kahit na noon, tinanggihan mo pa ring tanggapin ang kanyang paanyaya. Panipi, Kabanata 356. Bakit ka nagtatago? Bakit hindi ka maaaring maging mas katulad ng isang lalaki? Maaari kong sabihin na si Gia ay nasa iyo kahit na hindi namin alam kung bakit, ngunit talagang sinaktan mo siya. Panipi, sabi ni Tammy. Agad na nagdamdam si Gerald ng pagkakasala matapos pakinggan siya, sapagkat maraming beses na siyang inanyayahan ni Gia. Ngunit palagi niyang tinanggihan ang alok nito. Naisip ni Gerald na si Gia ay naging mabait lamang, ngunit hindi niya alam na palagi siyang naging seryoso dito at bumili ng pagkain. Hinihintay siya sa kantin. Labis ang pagkakasala ni Gerald sa kanya. Alam mo ba kung ano ang sinabi ni Gia tungkol sa iyo? Ano? Iniisip ni Gia na ikaw ay isang mabait at matapat na tao. Iniisip din niya na ikaw ay napaka-cute at gustong-gusto niyang maging kaibigan ka. Gayunpaman, sino ang nakakaalam na ikaw ay isang maloko lamang? Si Gia ay nagkakaproblema at narito ka sa pagbili ng inumin para sa mga magagandang batang babae. Wala man lang kayong pakialam kay Gia. Napakamali niya tungkol sa iyo. Agad, nagamaan ang pakiramdam ni Tammy matapos ilabas ang kanyang emosyon kay Gerald. Gulat na gulat si Gerald. Si Gia ay nasa problema. Hindi yon si Gia, mama niya yon. Ang kanyang ina ay nagkasakit nang malubha. Nung araw na iyon nang hingin kanya para sa tanghalian sa kantin. Nagdala siya ng pagkain na luto sa bahay at hinintay ka doon. Gayunpaman, paano mo tatawaging muli? Nakatanggap siya ng isang tawag mula sa bahay na sinasabing nahimete ang kanyang ina at agad siyang umalis pagkatapos. Umalis. Panipi, lahat sa atin ay maaaring sabihin na hindi mo kailanman nakita si Gia bilang kaibigan dati. Kung gayon, bakit mo siya binigyan ng napakahalagang jade bracelet? Tumingin si Tammy kay Gerald. Pagkatapos, habang handa na ang kanyang inumin, binayaran niya. At iniwan si Gerald na mag-isa doon, tulala. Talagang nagkonsensya si Gerald at nasaktan ang puso, hindi dahil sa in love siya o kung ano paman, ngunit ito ay dahil sa nakita talaga siya ni Gia bilang isang kaibigan, ngunit wala naman talaga siyang pakialam sa kanya, kahit na dumaan siya sa isang mahirap na oras. Kasama ang kanyang pamilya, hinintay niya siya sa kantin, ngunit sa loob ng 3 araw na ito, hindi man lang nag-abala si Gerald na makipag-ugnay sa kanya. Binuksan ni Gerald ang kanyang social media at nakita ang post ni Gia tungkol sa kanyang ina na nagsasabing sana ay gumaling ka. Kaagad, ina, ang lahat ay magiging mas mahusay. Hahanap kami ni tatay ng pinakamahusay na doktor sa buong mundo para sa iyo. Kudlit tuldok. Ang post na iyon ay 3 araw na ang nakakalipas, at ni hindi pa tinanong ni Gerald kung okay ba siya. Masama talaga ang pakiramdam ni Gerald, ngunit sa parehong oras, hindi niya rin alam kung ano ang gagawin. Si Tammy ay hindi pa nakakalayo, at agad na humabol si Gerald upang makahabol sa kanya. Anong gusto mo? Malamig na tanong ni Tammy. Nais ko lang malaman kung saang ospital matatagpuan ang ina ni Gia at anong sakit ang mayroon siya. Tanong ni Gerald. Ngayon ka lang mag-abala magtanong. Ang kulit mo. Saway sa
Kanya ni Tammy. Nasa Provincial People's Hospital siya. Ito ay isang napakabihirang at nakakagambalang sakit. Maraming mga doktor ang hindi nakapag-diagnose nito. Maikling sinabi ni Tammy, at pagkatapos, umalis na siya. Pinag-iisipan pa rin ni Gerald kung bibisitahin niya o hindi ang mga ito. Kung pupunta siya, hindi niya malalaman kung ano ang sasabihin sa kanila, at hindi niya rin sila matutulungan. Biglang may naalala si Gerald. Ngayong kontrolado na niya ang military emergency base, maaaring matulungan niya ang ina ni Gia. Ang military emergency base ay kung saan itinago nila ang lahat ng sandata, kagamitan sa medisina, at maging ang lihim na impormasyon. Ayon kay G. Kendall, ito ang pinakamakapangyarihang mapagkukunan ng mundo, at marahil ang impormasyong medikal na hawak nila ay maaaring makatulong kay Gia. Agad na tumawag si Gerald kay Drake. Kabanata 357. Oo, G. Crawford. Nasa military base ako. Ano ang utos mo? Panipi. Si Drake at Tyson ay naging mga bodyguard ni Gerald, ngunit hindi nila kailangang sundin siya sa loob ng 24 na oras, at dahil dito, inilagay niya sila sa pamamahala ng base ng militar. Maaari bang makatulong ang mga mapagkukunan sa base ng militar na masuri ang mga hindi kilalang sakit? Tanong ni Gerald. Siyempre, ang departamento ng medikal sa base ng militar ay may kasamang mga pinakamahusay na doktor sa lahat ng larangan. Nagagamot nila ang karamihan sa mga sakit. Ano ang kailangan mo? G. Crawford. Panipi. May isang pasyente na ang pangalan ng anak na babae ay Gia sa Provincial People's Hospital. Isa siyang mag-aaral sa Mayberry University. Mangyaring hanapin ito at ipadala ang pinakamahusay na mga doktor. Panipi. Nauunawaan, G. Crawford. Binaba na ni Gerald ang telepono. Iyon lang ang nagawa niyang tulungan. Hindi niya inaasahan na magpapasalamat sa kanya si Gia. Dahil hindi niya dapat ilantad ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang sariling hostel upang mag-aral. Samantala, sa Provincial People's Hospital. Doktor, tulungan mo po ang asawa ko. Gaano man kahalaga ang halaga, handa akong magbayad. Isang lalaking nasa edad na lalaki ang nagmamakaawa sa doktor sa Provincial People's Hospital. Sa tabi ng lalaki ay isang bata at magandang ginang na puno ng luha ang mga mata. Ang dalawang ito ay walang iba kundi si Gia at ang kanyang ama, si Walton Quarrington. Ginoo Quarrington, inalam namin ang pinakamahusay na mga doktor ng mundo upang makatulong, ngunit sa totoo lang, wala sa amin ang nakakita ng sakit na tulad nito dati. Mangyaring, siguraduhin na susubukan namin ang aming makakaya. Sinabi ng doktor. Napaatras si Walton, ngunit sa kabutihang palad, naroon si Gia upang hawakan siya. Pagkatapos ay umupo siya sa upuan upang magpahinga. Tay, dapat ba tayong tumawag kay Yan Ken? Dapat ay makakatulong sila. Napasubo si Gia nang makita ang kanyang ama na tulad nito. Umiling si Walton. Hindi, wala na kaming gagawin sa mga lolo't lola mo. Walang dahilan para tulungan tayo nila. Inaasahan ko lang na hindi ito ang tadhana ng iyong ina. Nagdusa siya sa buong buhay niya kasama ko. Si Walton ay umiiyak habang sinasabi ito, at si Gia ay sumisigaw din sa kanya. Ginoo Quarrington, Gia, narito kami upang bisitahin si Ginang Quarrington. Ilang tao ang dumating. Ang mga kasama sa kwarto ni Gia at isang lalaki na nagngangalang Jacob Lincoln. Maraming bagay ang kanilang naidala. Si Tammy ay bumalik sa hostel at sumama rin sa kanila. Masarap makilala kayong lahat, mga kaibigan ni Gia. Maraming salamat. Pinilit ni Walton ang isang ngiti upang batiin sila. Salamat sa darating, guys. Naantig si Gia. Kahit ano para sa iyo, Gia. Kumusta si Ginang Quarrington? Nag-aalalang tanong ni Tammy. Ang mga doktor ay nagdala ng ilang mga dalubhasa kaninang umaga, ngunit hindi pa rin nila malaman kung ano ang mali. Sambit ni Gia habang umiling at umiiyak. Siguro maaari kong makuha ang aking ama upang dalhin ang ilang mga doktor upang tumingin. Nasa ibang bansa siya ngayon at kilala ang ilang medyo kilalang mga doktor, sabi ni Jacob. Parehong sina Walton at Gia ay may pag-asa muli, at agad na
Pinasalamatan siya ni Walton. Makakatulong talaga yan, Jacob. Maraming salamat. Malugod ka, G. Quarrington. Kung sabagay, kaklase ko si Gia. Panipi. Ngumiti si Jacob. Agad na tumawag si Jacob sa kanyang ama. Malalim, alam niya na. Ang mga koneksyon ng kanyang ama ay hindi kasing ganda ng kay G. Quarrington. Hindi siya sigurado kung ang kanyang ama ay maaaring maging anumang tulong sa lahat, ngunit kailangan niyang subukan. Kabanata 358. Agad na nangako sa kanya ang ama ni Jacob nang marinig ang tungkol sa sitwasyon. Nag-iisa lamang siyang anak na ito, at kailangan niya siyang tulungan. Kinontak agad ng ama ni Jacob ang mga doktor na alam niya mula sa ibang bansa pati na rin mga lokal na doktor ng tradisyonal na Shino. Pagkatapos ay bumalik si Jacob na masaya at sinabi, Mr. Quarrington, ang aking ama ay nag-ayos na ng ilang mga doktor upang mag-drop bukas. Panipi, sumagot si Walton, maraming salamat, Jacob. Sasakyan namin ang lahat ng bayarin, at bibigyan ka ng mga malaking Quarrington ng isang malaking pabor. Panipi, maraming salamat, Jacob. Sabi ni Gia. Tumango si Jacob at sinabing, malugod ka. Samantala, sa ibang bansa. Hoy, ako ito, G. Lincoln. Maaari ko bang malaman kung ang espesyalista na si Dorian ay nasa? Oo, bukas. Oo, hindi siya. Malaya. Okay, ayos lang, salamat. Si Andy Lincoln ay hindi gaanong masaya pagkatapos natanggihan. Napahiya siya kung hindi niya matutupad ang ipinangako ng kanyang anak sa ibang tao. Kaagad siyang nakipag-ugnay sa ilang iba pang mga dalubhasa. Karamihan sa kanila ay may kaunting oras upang matitira, ngunit medyo matigas upang sila ay lumipad sa loob ng 2 araw. Lalo na't si G. Lincoln ay hindi isang napakalaking tauhan. Karamihan sa kanila ay hindi nagmamadali sa Weston dahil sa kanya, dahil hindi siya nakakuha ng anumang mga dalubhasa mula sa ibang bansa. Nakipag-ugnay siya sa ilang mga doktor sa loob ng bansa, ngunit lahat sila ay tinanggihan din siya. Ang lahat sa kanila ay malaya lamang makalipas ang 3 araw. Naisip ni Andy na dapat maging maayos ang 3 araw. Nais niyang makipag-ugnay sa kanyang anak, ngunit nasa telepono si Jacob. Nakalimutan niya ang tungkol dito, at sa isang iglap, ito ay kinaumagahan. Kinabukasan, matapos ang espesyalista komperensya ay natapos na. Hindi pa rin malaman ng mga doktor at mga espesyalista ang sakit. Si Walton ay natakpan na ng pawis. Bigla, sumugod sa tuwa ang 2 doktor. Mayroong magandang balita, doktor. Sigaw ng isa sa mga doktor. Kumunot ang noo ng doktor at sinamon sila ng mata, hudyat na. Nandoon pa rin si G. Quarrington. Ito ay magandang balita para kay G. Quarrington. Mayroong isang pangkat ng mga dalubhasa sa labas na naghihintay na makita si Ginang Quarrington. Mayroong hindi bababa sa 10 sa kanila. Mula sa buong mundo. Panipi. Ang ilan sa kanila ay kahit na sikat na mga dalubhasa tulad ni Dr. Eden mula sa M Country at Dr. Zach Eric. Lahat sila ay dumating. Panipi. Ano? Ang ulo ng doktor at dalubhasa ay gulat na gulat. Nagulat din si Gia at Walton. Si Tammy, Jacob, at ang iba pa ay nasa paligid din. Si Tammy at ang iba pa ay gulat na napatingin kay Jacob. Namangha, silang lahat sa kanya. Hindi nila akalain na si Jacob ay maaaring magdala ng anumang tanyag na dalubhasa dahil malinaw silang lahat tungkol sa katayuan ng pamilya ni Jacob. Kahit na ang kanyang pamilya ay hindi gaanong gumagawa ng masama, hindi ito kasing galing ng Quarringtons. Naisip nilang lahat na kung si G. Quarrington mismo ay wala nang magagawa, ano pa ang magagawa ni Jacob? Gayunpaman, ang ama ni Jacob ay nagawang magdala ng maraming mga dalubhasa. Siya pa rin ba ang Jacob Lincoln na alam ng lahat? Ano bang nangyayari? Kabanata 359. Matapos marinig ang tungkol sa sitwasyon, ang mga espesyalista ay pumasok sa ward. Hindi pa nang ahas ng ulo ng doktor na pigilan sila. Ang lahat ng mga dalubhasang ito ay ang pinakadakilang sa kanilang oras. Lumabas lamang sila 3.5 oras mamaya. Sinabi ng dalubhasa sa ospital na ang pasyente ay gumaling mula sa sakit at kailangan lang niyang magpahinga ng maayos. Mangyaring manatili para sa pakikipanayam.
Mga doktor. Agad na, tinanong sila ng head doctor na manatili. Ang espesyalista ay hindi nag-abala tungkol sa kanya at lumabas ng ospital. Nagsasabi sila ng totoo, doktor. Ang pasyente ay talagang gumaling. Tuwang-tuwa na sinabi ng isa sa mga doktor na namamahala. Sina Walton at Gia ay lubos na naantig. Maraming salamat, Jacob. Kailangan kong pasalamatan ang iyong ama ng personal sa kanyang pagbabalik. Walton sinabi, anumang bagay para sa iyo, G. Walton, naramdaman ni Jacob na hindi ka panipaniwala sa harap nila, ngunit sa parehong oras, siya ay talagang nalilito. Tinawagan na ba talaga ng kanyang ama ang mga dalubhasa? Hindi makapaniwala si Jacob. Tinawagan niya kaagad ang kanyang ama mula sa banyo. Itay, tumawag ka ba sa mga dalubhasang iyon? Anong mga dalubhasa? Ang napakasikat na doktor. Eden at Dr. Zachary, tinawag mo ba sila? Panipi, huwag kang mabaliw. Paano ko malalaman ang mga doktor na iyon? Tandang pananong-tandang padamdam. Tumawag lamang ako ng ilang mga ordinaryong dalubhasa sa loob ng bansa. Huwag kang masyadong ma-excite, anak. Panipi, agad na nadismaya si Jacob. Talagang inisip niya na iyon ang mga doktor na nakipag-ugnay sa kanyang ama. Gayunpaman, kung hindi ang kanyang ama, sino ang maaaring tumawag sa mga doktor? Na-curious talaga si Jacob. Jacob, hinintay ka na namin. Tinanong ni G. Quarrington si Gia. Nadalhan kami sa hapunan mamaya. Masayang sabi ni Tammy at ng iba pa. Ngayon na gumagaling ang pakiramdam ni Gia, masaya si Tammy. At ang iba pa para sa kanya. Oo naman, wala naman talaga akong nagawa. Tumawag lang sa ilang mga doktor, sabi ni Jacob. Dahil naisip ng lahat na si Jacob ang tumulong sa mga Quarrington. Mas mabuti ang ugali ni Gia sa kanya. Hindi masabi sa kanila ni Jacob ang totoo. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamahusay na oras upang mahulog sa kanya si Gia. Masaya ang usapan ng lahat sa labas ng ward. Samantala, sa ward, ayaw gisingin ni Gia ang kanyang ina at tinawag siya ng kanyang ama sa gilid. Gia, napansin ko na hindi ka masyadong mahilig kay Jacob. Ngunit sa palagay ko gusto ka niya. Dahil lahat kayo ay nagtatapos. At ang mga Lincoln ay gumagaling. Tinulungan pa nila kami. Tay, anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Gia. Sinasabi ko lang na dapat mong tretuhin ng mas mabuti si Jacob. Nakatulong siya sa amin sa maraming problema. Walton sinabi. Naisip ni Gia kung ano ang nangyari, at siya ay nalito. Ngunit, tatay, sa palagay mo hindi ito kakaiba. Ano ang? Sinabi ni Gia, alam mo ang mga Lincoln. At maging tapat tayo, ang mga dalubhasa na nagligtas sa ina ay tila talagang propesyonal. Na-save nila ang ina ngunit hindi humiling ng kapalit. Ni hindi man lang sila nakipag-usap sa amin. Ang bagay ay, hindi sila mukhang alam nila kung sino si Jacob. Ito ay tulad ng kung dumating sila dito, na may isang tukoy na misyon, hindi personal na naimbitahan. Upang pagalingin ang ina, panipi, tumango si Walton sa ulo. Tama ka, talagang kakaiba ang pakiramdam, ngunit si Jacob lamang ang tumawag sa kanyang ama. Upang magdala ng mga dalubhasa upang matulungan kami. Walang ibang tao na narito upang tulungan kami, huwag nang banggitin si Yan Ken. Imposibleng magpadala sila ng tulong. Panipi, hindi ba tinawag ni Jacob ang kanyang ama upang i-verify ito ng mas maaga sa marahil ay ang mga koneksyon ng kanyang ama sa ibang bansa. Huwag masyadong pag-isipan ito, Gia. Kinumbinsi ni Walton si Gia. Lumabas si Gia kasama si Jacob at ang iba pa. Gia, nakita ko si Gerald bago pumunta sa ospital. Sambit ni Tammy habang kumakain sila. Natigilan si Gia nang marinig ang pangalan ni Gerald. Ang kanyang mukha ay nagbago, ngunit ito ay halos isang pagpapahayag ng pagkabigo. Kabanata 360. Mahinang pagsasalita ni Gia. Naantig si Gia nang tulungan siya ni Gerald at binigyan pa ng isang bagay na napakahalaga sa kanya. Napaunlad niya ang damdamin kay Gerald. Palagi niyang iniisip ang tungkol sa kanya tuwing siya ay malaya. Nakita niyang cute talaga siya, pero alam niya na baka kinaputan siya ni Gerald. Sa totoo lang gusto niyang makipagkaibigan sa kanya, ngunit ang ginawa sa kanya ni Gerald ay nagpalungkot sa kanya. Ano ang mahusay tungkol sa mahirap na magsasaka na iyon?
Galit na sabi ni Jacob. Ang lahat ay tumigil sa pagsasalita tungkol sa kanya pagkatapos nito. Ngunit talagang nababagabag si Gia. Ano ang masama sa kanya? Walang mga taong tumanggi kay Gia ng ganyan maliban kay Gerald. Nang malaman ni Gerald na ang ina ni Gia ay gumaling, agad siyang guminhawa at nagpatuloy ang kanyang buhay tulad ng dati. Nang gabing iyon, nagdala si Gerald ng ilang mga libro upang bumalik sa silid-aklatan. Nakita niya ang isang batang babae sa labas ng silid-aklatan na tila naghihintay para sa isang tao. Natigilan si Gerald. Ang babaeng iyon ay si Gia. Inangat ni Gia ang kanyang ulo at nakita si Gerald. Hoy, Gia, nagpunta ka ba sa pag-aaral? Gigil na tanong sa kanya ni Gerald. Hindi, dumating ako upang magbalik ng ilang mga libro. Sabi ni Gia. Talagang may kasalanan si Gerald tungkol sa nangyari dati. Kumain ka na ba? Maaari kitang gamutin sa isang pagkain sa canteen. Ngayon ko lang narinig ang tungkol kay Mrs. Quarrington. Ngayon, kumusta na siya? Tanong ni Gerald. Gumagawa siya ng mas mahusay ngayon, salamat sa pagtatanong. Gayon din, kumain na ako. Salamat sa alok, ngunit nakikipagpulong ako sa aking mga kaibigan. Magalang na tumanggaw si Gia. Nga pala, Gerald, patungkol sa bracelet na binigay mo sa akin dati. Naisip kong itago ito para sa iyo, ngunit hindi ako magaling na mag-iingat ng mga bagay-bagay, at hindi maganda kung alam ng mga tao. Dapat kong ibalik ito sa iyo. Tungkol naman sa bracelet kung sinira mo, ayos lang. Hindi mo kailangang magbayad. Kumuha si Gia ng isang pulse heiress mula sa kanyang bag at iniabot kay Gerald. Kasabay nito, isang serye ng Porsche 7 ang tumigil sa tabi nila. Umikot si Jacob sa bintana at sumilip, isang pares ng salamin. Pang-araw ang damapo sa kanyang mukha. Hoy, Gia, paumanhin. Sa pagiging huli ng 3 minuto. Saan tayo dapat pumunta para? Sa hapunan ngayong gabi, dapat pumili ka ng lugar. Panipi, kahit anong kanluraning restoran ang gagawin, Jacob. Okay lang. Ako sa kung anuman. Ilang araw mo na akong sinamahan sa ospital. At nailigtas mo pa ang aking ina. Alam kong napagamot ko na kayo. Sa tanghal iyan ngayong hapon, ngunit nasa akin din ang hapunan. Individual kitang tretuhin. Naglakad si Gia papunta sa co-pilot seat na nakangiti. Nagpatuloy si Gia, mayroong isang magandang pelikula na ipinapakita sa teatro ngayong gabi din. Pupunta ba tayo para sa isang pelikula? Panipi, oo naman. Masayang sabi ni Jacob. Pagkatapos, nagmulat si Jacob kay Gerald nang may pagmamalaki at nagmamaneho. Natigilan si Gerald. Kahit na hindi siya in love kay Gia, hindi siya maganda ang pakiramdam. Lalo na nang malaman niya na ang kredito sa pagpapadala sa mga dalubhasa ay ninakaw ni Jacob. Laking pasasalamat ni Gia para kay Jacob at dahil dito, naging malapit sila. Dapat ba siyang magsabi ng totoo? Ngunit pa rin, ano ang point sa pagsasabi ng totoo? Upang si Gia ay magpasalamat sa kanya at muling magkaroon ng damdamin para sa kanya. Ang pangyayari sa pulse heiress ay natapos na, at si Jacob ay may damdamin kay Gia, habang si Gerald ay mayroon na kay Mila. Lahat ay dapat manatili sa ganoong paraan. Samantala, umalis si Gia sa paaralan kasama si Jacob. Gia, saang restoran ang gusto mong puntahan? Alam ko ang isang lugar malapit sa sinehan, ngunit ang pagpipilian ay nasa iyo pa. Rin, nasa sabik si Jacob. Lalo pa siyang napaputok nang tinext siya. Ni Gia na sunduin siya. Huminto ka lang sa harap. Tumingin si Gia mula sa likurang salamin at nabigo. Dito, wala namang restoran dito. Panipi, ayokong pumunta sa isang restoran. Itigil ang sasakyan. Gusto ko nang umuwi. Panipi, hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.